Ang hirap talaga nang nagki-crave, tapos hindi ka namang buntis, besh. Umuwi nga ng Pampanga yung kapatid ko galing Manila dahil day off nga niya ngayon at ang gaya nga siyang kumain ng ramen daw. At dito nga kami napadpad kay Makimura Ramen dahil ito na yung pinakamalapit na ramen house banda sa amin. Sinama na nga namin yung tate ko at ito na nga lahat yung in-order namin at hindi na nga namin masyadong dinamihan kasi nga may balak pa nga kami mag-SB after this, besh. Kapag nag-aaya talaga yung kapatid ko lumamon sa labas, ay 50-50 talaga kami sa gastos. Pareho naman kaming may income kaya okay lang yon. Pero dahil mas malaki naman yung kinikita niya sa akin, kaya minsan sagot niya lahat. Second time ko na nga kumain dito kay Makimura at masarap naman yung ramen niya for its price. And marami na nga yung servings ng ramen niya. Actually, pwede na nga itong good for 2 persons kung hindi masyadong gutom yung kakain, besh. First time ko nga matikman itong volcano roll sushi nila at ang bongga, besh. Ang sarap nito, sobra. Nung first time kasi namin kumain kay Makimura, ramen lang talaga in-order namin as in wala nang iba. Dahil sa SM Food Court kami kumain noon and umorder kasi kami ng iba't ibang pagkain sa iba't ibang store. Tinikman din nga namin itong takoyaki nila and okay lang siya. Hindi siya masyado masarap, besh. Kung i-compare ko kasi siya sa ibang takoyaki na natikman ko, yung takoyaki ni Makimura, wala siyang ganong wow factor, ganun. And lastly, itong kanilang tempura, ay grabe, masarap din to. 5 piraso ng tempura nga lang per serving and hindi ko alam kung sino nakakain sa amin ng 1 piraso lang. Basta ako nakadalawa. At ito nga yung kapatid ko na mahilig kumain sa labas kaysa sa bahay. Namiss nga ako dito sa kanya dahil tuloy-tuloy niya kinakain yung noodles nang hindi napuputol. Hindi ko kasi kaya yun, besh. Kasi ako pag kumain ako niyan, unang subo, putol agad, ganun. Mas matalim kasi siguro yung ngipin ko kaysa sa kanya. Masarap naman yung mga na-order namin pagkain dito kay Makimura except lang talaga dun sa takoyaki, besh. Pero okay na rin at least natikman namin yung takoyaki nila pero hindi na namin no-orderin ulit. Next time try naman namin yung ibang menu nila pero baka next year na yun, besh. And after nga namin kumain, magre-retouch na nga muna ako bago kami mag-over the bako. Nag-apply lang naman ako dito ng Freshini Lip Serum, besh, para mukha parang fresh bago magkape. At ito na nga, after namin mag-ramen ay dumiretso na nga kami dito para makapagkape at makapag-social climb, ganun, charis. May pagrereklamo pa nga nagaganap dito kasi hindi raw bet ng kapatid ko yung isang cake na in-order namin dahil mint ang flavor. Ito naman tate ko, akala ko excited na siyang kumain itong cinnamon croissant. Pero nagtataka naman ako, bakit ang tagal naman niyang kumain? Ngayon pala, in-slice siya ng paganyan. Pero okay rin siya dahil napadali ang aming pagkain. Alam niyo naman, pag naghihiwa ng croissant, medyo mahirap, besh. Dahil nga medyo may kakunatan yung tinapi. Pero ganun pa man, isa si cinnamon croissant sa favorite naming orderan kapag nagpupunta kami dito kay SB, besh. Kasi sobrang hilig talaga namin sa mga tinapay na may cinnamon feeling, ganun. And syempre, hindi mawawala yung #1 favorite namin, si blueberry cheesecake. Always present talaga si cinnamon and si cheesecake kapag nandito kami ng family ko sa SB. And ito nga yung cake na in-order namin na hindi nga bet ng kapatid ko, besh. If hindi nga ako nagkakamali, mango cheesecake to na may pagka-mint ang flavor. Hindi ako sure kung anong name ng cake na yan. Sinabi ko lang kung ano yung mga nalasahan ko. At yung mint flavor nga niya, yung nakapagpasama ng loob ng kapatid ko. Haha, charis. Hindi niya kasi na-enjoy yung cake na yun, pero ako na-enjoy ko siya kasi mas sharp naman siya para sa akin, besh. O siya, yun lang for now. Bye!